BBM, tinaboy ng mga bata sa Cebu. Tulong na 5K sa nasalanta, Binaticos. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Turo dito, turo doon. Kamusta na kaya ang bakasyon, mga ma'am, sir? They have one Parang parang namasyal lang sa Tagaytay. Di ganyan, di ba? Pag minsan mamasyal tayo sa Baguio, sa Tagaytay, yung mga magagandang lugar, di ba? Mga overlooking, no? Turo tayo ng turo. Ayun, no, ang ganda-ganda ng mga tanawin doon. Ayun, no, sa kabila, oh, kita mo ang daming hayop dyan. Ayun, no, ang daming ibon. Di ba? Di ba ka napapaturo lang? Napapaturo, ayun yung mga naging problema. Ayan. Diyan, nagsimula yan, diyan. Yan, si Lapu-Lapu kasi. Kasi buto eh. common denominator. Parang napaka-detached. May naabutan ba silang mga katawan on the ground? Turo-turo, lakad-lakad, okay, press con na. Ngunit para kay Attorney Neil Abayon, late na ang ginawang pagdalaw ni BBM. Late na nga, tapos magagawa pa ang ganitong PR photo ops na dapat ang inuuna ay magtrabaho. Ayon sa kanyang post, late ng ilang araw ang situational briefing tapos magagawa pa yung ganitong pa-PR ops? Hello, L. Di na kailangan yung picture-picture, magtrabaho na lang kayo parang ganito. Step 1, mamigay ng ayuda for immediate short-term relief, band-aid solution, pero needed eh. Step 2, while step 1 is ongoing, plan how to recover. Actually, dapat na-discuss na to prior pa eh, pero wala eh. So ngayon na lang, better late than never, and explain to the people your vision of recovery to give them a sense of hope. Ayun, yung mamigay ng ayuda, no? Kumbaga solusyon na panandalian lang yan talaga. No, hindi naman talaga kumbaga pantawid lang naman yan. Yun yung step 1, syempre, ayan paliwanag natin. Diba yung ayuda, kumbaga short term lang naman talaga yan. Pero syempre, kailangan din talaga ngayon yan sa kalagayan na nangyari dyan sa Cebu. No, talagang kailangan ng mga kababayan natin dyan sa Cebu yan. Pero sa totoo lang talaga, sinasabi ko nga kanina, short term solution yan. Ang kailangan talaga natin dito sa mga ganitong klaseng kalamidad para hindi na maulit, no? Kailangan natin ng long-term solution. Ano yung long-term solution na 'yon? 'Di ba? Alam nyo sa sarili nyo kung ano yung long-term solution na 'yon. Siguro hindi na natin kailangan pang ipaliwanag dito. 'Di ba? 'Yun yung matagal nang gustong mangyari nating lahat. Yan, kaya nagkandaleche-leche sa flood control project na yan eh. Diba? Kung dyan inilaan lahat ng mga pondo sa flood control, hindi babahain o hindi masasalanta ang bawat lugar sa atin na matindi. Kung magkaroon man ng baha, hindi ganun katindi. Yun ang long-term solution. Kasi kung tutuusin, huwag natin tapalan ng mga tao ng mga ayuda-ayuda na short-term solution lang na sasamantalahin na dahil salanta sila ng kalamidad, natatanggapin nila, natural, tatanggapin talaga nila yan. Kasi kailangan yan. Pero sa totoo lang, sa puso nila, sa isip nila, ang kailangan nila yung long-term solution, hindi yung short-term solution. Step 3, hanggang step 2 lang tayo. Di ko naman trabaho to. Kaso, naiinis na ako eh. Kaya ginawan ko ng step 1 and 2. Pag kayo biglang mag-concert na naman or Thrilla in Manila 2.5, ambot na lang yun din town. At gayon din ang naging opinyon ni Attorney Rowena Guanzon. Turo-turo, pero laging walang alam. Kasi parang yung yung parang namamasyal ka sa mall, no? Parang turo ka ng turo, no? Tapos, ayan, ang ganda ng damit na to, mamahalin to. Diba? Parang mga ganun. Kasi kung tutuusin talaga sa totoo lang, no? Mas maganda siguro, no,
Yung karagasaan nung bahaan na yon, nung bagyuhan na yon, siguro kung makikita yung presensya mo eh. No? Merong mga ganun, di ba? Merong mga leader na ganun na nakikita yung presensya nila sa kasagsagan talaga. Nakikita pa nga natin yung mga artista noon, yung bagyong Ondoy ba yun dati? Di ba? Sa kasagsagan ng mga bahaan noon eh, nakikita natin silang nagtutulong-tulong. Talagang lumalangoy sa baha, lumulusong sa baha talaga para mailigtas yung mga kababayan natin dyan sa baha. 'Di ba? Siguro siyempre kahit paano yung presensya, kasi kung ganyan bandang tapos na, ala na, parang medyo, 'di ba parang, ano ba naman to, parang, kung kailan wala ng parang parang sa mga palabas. Pasensya na sa mga kapulisan natin. Ako laki ng respeto ko diyan, pero ipapares lang natin doon sa palabas ha. Yung parang 'di ba? Tapos na yung bakbakan tapos biglang magdarating ng mga pulis. Saka darating mga pulis. 'Di ba? Tapos na yung bakbakan. Wala na. Kumbaga pupulutin na lang yung mga nahuli doon, mga naano doon. Parang ganyan. Masyado ng maraming nasawi, mga bahay na kabuhayan ang nasira. Hindi natin pwedeng palampasin ng mga animal na politiko na may kagagawa ng mga ghost na flood control. Kung hindi nyo lang sana binulsa halos lahat ng pondo, ay baka kahit papaano ay hindi naging ganito kalala ang nangyari. Habang safe kayo sa mga magaganda ninyong bahay at nilalasa pang marangyang buhay na galing sa nakaw, paano nyo nagagawang kumain ng masarap? Samantalay ang katanungan naman ng isang commentator ay seryoso ba talaga itong si BBM na 5,000 piso lamang ang kanyang ibibigay na inisyal sa mga apektado na pamilya ng Bagyong Tino? Yan, isa pa yan. Ako parang napanood ko yung video na yan eh. Parang doon sa medyo nasalanta, 5,000. Doon sa nasalanta, 10,000 para makapagsimula uli. Sa totoo lang po, yung 5,000 pesos, kahit gawin na nating 10,000 pesos, kung yung isang bahay dyan ay nasira, nawasak, kulang pa yung 10,000 pesos na yon, sa bubong pa nga lang, napakamahal na eh. Diba? Siguro kaysa ibili pa nila ng mga gamit yun sa bahay, syempre ibibili na lang sa pangangailangan ng dyan. Diba? Dahil yan talaga eh. Ang daming na perwisyo eh. Kung tutusin talaga, kung susumahin natin yan, is kulang talaga yung 10,000. Hindi naman natin na parang nag-aabusado tayo o ganun, no? Pero sa panahong ito, kailangan marunong naman tayong makiramdam. Diba? Nagkakaroon nga ng milyon-milyon na issue, bilyon-bilyon. Eh. Gaano ba naman na maglabas ng mahigit pa sa 10,000 bawat pamilya na nasalanta dyan sa Cebu? Hindi lang sa Cebu, sa iba pa na mga nasalanta di ba? Dapat ganun eh. Kasi kung makikita mo naman talagang salanta, wasak na wasak lahat, halos lahat na wala. Kulang pa talaga ang 10,000 pesos na tulong na yan. Hindi yan makakabuo sa isang bahay o masasabi na makapagbabagong buhay. Napakalaking kulang niyan. Yang halagang yan, sa totoo lang. Hindi sasapat yan. Ngayon, kung pagkain lang ang bibilin dyan, walang problema. Pero kung sasabihin para makapagsimula ka sa simula, nagagamitin mo ay halagang 10,000 pesos, malabo yan. Parang hindi naman ito may tuturing na isang assistance. Dahil imaginein mo nga naman, nawalan ka ng bahay, ng damit, ng dignidad, nabibigyan ka lamang ng 5,000 piso na tila hindi yata makakatagal ng 1 linggong yung gross. Tama yun, tama. Hindi tatagal yung 5,000 piso, sa totoo lang ha. Ang 1,000 piso sa isang araw, pambili mo ng pagkain ay hindi na tumatagal. Totoo yan. 1,000 piso, hindi tatagal yan sa pambili ng pagkain. Sa magdamag ha, isa pa nga kinukulang yan eh. 'Di ba? Kung tutuusin yang 5,000 yan, is iisipin mo pa kung paano mo pagkakasyahin yan eh. 'Di ba? Kung paano mo pagkakasyahin.
Kaya kalokohan lang yung sinasabi na, 300 lang makakakain ka na sa magdamag. Depende yon sa laki ng pamilya mo. Depende rin yun sa nagiging gastos nyo. Diba? Kumbaga, 5,000, ano yung maitutulong niyan? Siguro meron. Panandalian lang. Sa pagkain pa lang nila, syempre, bibili sila ng pagkain. Doon pa lang yung 5,000 pisong yan, ubus na yan. Yung 5,000 yan, talagang kulang pa. Kahit tupi-tupiin mo pa yan. 'Di ba? Grabe naman kasi. Hindi nyo na lang tinaasan. Siguro kung ginawa nyo na lang siguro mga 30,000. 'Di ba? 30,000 do sa mga hindi na masyadong na tapos 50,000 doon sa nasalanta. Siguro kahit paano natuwa yung mga tao. Kasi maipapares lang yan doon nga sa mga bilyon-bilyon na flood control project na nagasta nang walang katorya-torya di ba? Doon maipapares lang doon yan. Siri, ayon sa post ni Edwin Hamora, 5,000 pesos? Seriously? That's not assistance. That's alms for optics. It's the kind of loose change you throw to silence outrage while the real billions are comfortably tucked away in foreign accounts under fake project names and flood control scums that control nothing but people's trust. Imagine losing your home, your clothes, your dignity, and the government shows up like a celebrity on a press tour, dangling a 5,000 pesos band-aid over a gaping wound of corruption, not even enough for a week's groceries. Yet they have the gall to pose for cameras as if they rebuilt the nation with coins. Sobrang insulto. Meanwhile, those DPWH officials who resigned, are they vacationing? And now another show. The convoy, the handshake, the scripted sympathy, the magic words, 5,000 cash assistance. Che, aba bibi O kayo mga katunay tatanungin ko kayo. Kayo sa inyo sa palagay nyo, yung 5,000 pesos na cash assistance na yan, no, yung sinasabing para pagbabago ng iyong buhay, ay makakatulong ba yan? Kung sakaling ganyan katindi ang pagkakasalanta sa inyo. Diba? Paki-comment sa comment box mga katunay. Kung talagang yan ba ay napakalaking bagay. Siguro napakalaking bagay yan para makatawid sa panandaliang nagugutom na sikmura. Pero kung sa pagsisimula, para makabangon ka is napakalabo niyan. Sa materyales pa lang na magagastos dyan, sa mga ipapagawa na nasirang bahay ng mga kababayan natin dyan, is napakakulang niyan. Kulang na kulang. May kasabihan ng mga matatanda, huwag turo ng turo, baka manuno. Pero tingnan nga natin ang mga facial expressions ng mga batang ito. Non-verbal language, talagang interesting. Kitang-kita nyo naman kung sa bagay nga naman daw, sanay na sanay magturo itong si BBM, ang kasalanan nga ng kasalukuyang administrasyon ay kanyang isinisisi sa Duterte administration. At totoo naman na ang kasalukuyang administrasyon na ito ay mahilig talagang manisi at magturo. Gaya ng balitang ito, panoorin natin ang buong video. Mga gunggong talaga to sila. Ayun, Mr. Basahin natin mga lords. Palas blames rising hunger index on consecutive natural disasters. So, ang sinisisi ng Malacanang, bakit daw tumaas ang bilang ng mga kababayan nating nagugutom dahil daw sa mga disasters or mga bagyo? Ha? Wakakurate! Gunggong talaga. Ibig sabihin, sinisisi nila yung mga bagyong dumadaan? Kaya maraming nagugutom? Ano yung kinalaman ng bagyo? Sa totoo lang, no? Natural yan. Natural disaster yan. Kumbaga, galing sa kalikasan yan yung bagyo na yan. No? Pero sa totoo lang, kahit paulit-ulit ang bagyo
na mangyari sa buhay ng mga Pilipino, ng mga tao, kung ayos ang pamamalakad, ayos ang kalakaran at ayos ang suportang na ibibigay sa bawat taong bayan na nasasalanta, walang problema. Walang magugutom. Diba? Hindi natin pwedeng sisihin yung kalikasan sa nangyayaring kahirapan. Walang kinalaman ang kalikasan sa kahirapan. Parang sinasabi nyo naman, sinisisi nyo yung nasa taas kung bakit naghihirap ang mga tao. Napakasama nyo naman. Dati sinisisi nyo si Duterte. No? Sinisisi nyo si Duterte na ganyan-ganyan kesyo ganto-ganto-ganto. Ngayon naman, sinisisi nyo kalikasan kaya naghihirap ang taong bayan, maraming nagugutom. Mario Josep, kapag sinisisi nyo ang kalikasan, sino ang sinisisi nyo? Oh, diba? Ayaw kong banggitin, kundi sinasabi ko, yung nasa taas. No? Parang siya naman yung sinisisi nyo sa nangyayaring kalamidad. Wala silang kinalaman sa nangyayaring kahirapan o kagutuman ng bansa natin. Wala silang kasalanan, wala silang natural yan, kalikasan yan eh. Diba? Ngayon, kahit sabihin mong bumagyo ng pagkatintindi, kahit napakalakas niyan, kung yung flood control project ay nagawa ng maayos at ginastusan ng maayos lahat, walang magbabaha. Kung magbaha man, hindi ganyan katindi. Diba? Kung walang nagbulsa ng mga pondo ng flood control project, hindi sana nagkaganito yung bawat lugar dito sa Pilipinas. Bakit nyo sinisisi yung kalikasan sa kakulangan na ginagawa ninyo? Diba? Nakakaano kayo eh. Hindi nyo pwedeng isisi yan kahit kanino. Walang ibang dapat sisihin dito kundi yung mga tao na naging sangkot dyan sa flood control project na nagbulsa ng pondo. Diba? Sila yon. Hindi nyo pwedeng sisihin ng mga Duterte, hindi nyo pwedeng sisihin ng kalikasan. Ang dapat sisihin dyan kung sino-sino yung mga tao na pinagkatiwalaan ninyo na gumawa dyan sa flood control project na hindi naman nila ginawa ng maayos. Yun. Imbis ako inyo yung responsibilidad, imbis solusyonan nyo ang mga dapat solusyonan para, di ba, matugunan yung problema pagdating sa kagutuman. Di ba, sa mga kababayan natin, sinisi nyo sa Baguio. Sinisisi nyo sa sakuna. Oh my God. Wala talaga tong mga lods. Diba? Kaya hindi nyo nasusolusyonan yung mga totoong problema sa bansa natin. Ibig sabihin pala ganito ha. Kapag bibili ako ng isa sa isang tindahan, kapag sinabi kong mahal, ang mahal naman ito, hindi ko mabili. Dati mura lang to. Kasi may bagyo eh. Diba? Naku, hindi ako makabili ng pagkain, nagugutom ako, wala akong pera. Kasi dahil sa bagyo. Ganun ba yon? No? Naku, nagbabaha. Ang lalim, lumulubog tayo. Hindi, dahil sa bagyo kasi yan eh. Kita nyo, kung gawa ang flood control project, kung gawa yung mga floodgates, kung gawa lahat yan, kahit ganong kalakas, hindi magbabahayan basta-basta. Sa totoo lang, totoo yan. Katulad dito sa amin, kahit gaanong kalakas ng bagyo, hindi nagbabaha. Ewan ko nga lang sa inyo eh. Pero nung nasira yung floodgate namin, nilubog na kami. 'Di ba? Halos talagang lubog talaga. Oh, sino ngayon yung may kakulangan? Baha? O yung mga gagawa ng panlaban sa baha? Kasi ang sinisisi nyo, bagyo, ang sinisisi nyo, lindol. May narinig pa ako na sabi ng presidente, hindi daw sumusunod sa schedule ang bagyo. Diyos ko ba naman? Pati ba naman yung bagyo sinisi pa kasi hindi sumusunod sa schedule?
Pati bagyo, kailangan may schedule. Lang yan naman talaga. Ibig sabihin, kung Lunes siya darating, kung na-late siya, Miyerkules siya dumating, hindi siya sumunod sa schedule. Oy, umuulan na, no? Miyerkules. Oh, bakit ngayon ka lang umulan? Ngayon ka lang bumagyo? Miyerkules na, dapat nung Lunes pa. Ano ba to? Ano ba nangyayari ngayon sa atin? Grabe naman. Grabe to mga Lods, nakakalungkot. Halos mag 200 na yung mga kababayan nating nasawi doon sa Cebu. Ayun. And 100 plus pa rin Pakikiramay sa yung mga missing or kababayan natin hinahanap dyan pa sa Cebu. hanggang ngayon. At ang nakakainis sa lahat, 'di ba? Walang mga rescue, walang rescuer. 'Di ba? Sobrang nakakalungkot mga Lods na alam naman natin na pag may bagyo, malakas na bagyo, Kailangan dapat talagang papadala ka na. agad yung gobyerno, 'di ba? Mga rescuer dapat nakaposisyon na 'yan bago pa dumating ang bagyo. Kaya ako sa totoo lang, no, ako malaking pasasalamat ko kasi nung nagkaroon ng pandemic, si Tatay Digong yung naging pangulo nung mga panahon na yon. 'Di ba? Kasi kung ngayon dumating yung pandemic, ngayong panahon na to, malamang magbibilang tayo ng tegi sa kalsada. Sigurado tegi tayo sa gutom, hindi natin alam kung anong gagawin natin, hindi natin alam kung paano tayo makakatawid. 'Di ba? Pero ano ang nangyari ngayon? 'Di ba? That's why nakakaawa yung mga kababayan natin na nasa Cebu kasi dumadami po yung mga nasawi. Oo. Na which is meron nga ako nakitang video na ini-interview yung isang kababayan natin sa Cebu na wala man lang daw rescuer, 'di ba? Wala man lang daw tulong na inaabot doon. Grabe mga Lods, bakit ang kupad-kupad ng gobyerno ngayon? Dati sa panahon ni Tatay Digong, wala pa ang bagyo, nakaposisyon na lahat, nakaposisyon ang AFP, ang mga rescuer, ang mga rescuer boats, 'di ba? Naka-ready na. Pero ngayon, sobrang nakakaawa talaga. Kung saan-saan kasi nakafocus ang gobyerno natin ngayon. Nakapokus kasi sila doon sa mga Duterte kung paano nila pababagsakin. Doon sila abalang-abala. Yun yung bagyo sa buhay nila. Kaya yung mga kababayan natin na nasasalanta, yung mga nahihirapan, hindi na nila napupukusan. Diba? Mag-focus kayo sa mga kababayan natin, sa mga Pilipino. Lalo na pag may mga sakunang parating, pag may mga malalakas na bagyong parating, dapat doon nakapokus para mawalang buhay. Base sa ekspresyon ng mga mukha ng mga batang ito, ano kaya ang kanilang naiisip na nakaharap na nila itong si BBM at ang malaking katanungan ng mga netizens? Bakit talaga mahilig magturo ng magturo itong si BBM? Nakakala mo naman ay may nagawa pero iwas-iwasan nga daw ang pagtuturo. Baka manuno. Ano ang inyong opinyon? Ayun, at ating natunghayan ang video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan din natin ang video na yon at binigyan natin ang reaksyon na nagmula kay Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.